Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na ngayon ay araw ng Huwebes at mayroon tayo ditong home service, isang electric fan, bagong bago. March daw ito binili, nasira kagad. Bale, 2 buwan lang mahigit ko, sir, ano? Oo, 2 buwan. Ayan, shoutout nga pala dito sa may-ari kay Sir Chris Diaz. Get out. Ayan. Idol. Shout out sa inyo, sir. Salamat sa inyong tiwala. So ito ay nag-message lang sa aking FB page, sa Enteng Butingting page. So try natin itong i-repair kung ma-repair ba ito. Dahil ito ay bagong-bago pa. Yan, 16 inches na desk fan, Hanabishi. So yan, bago ko ito kalikutin, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito yung ating umpisan. Try muna natin itong isaksak. At meron ako ditong nakahandang extension. Ayan, saksak natin. Bali, nakasaksak na itong aking extension doon sa kanilang outlet. So, pindutin lang natin sa number 1. Kahit ugong ay wala. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala pa rin ugong. So, ito yung ating i-tester para malalaman nyo na ito talaga ay walang ugong. So handa ko lang yung aking tester. Ayan, bali nakahanda na yung aking tester at nakasit yan sa OL. So ayan ay nakapindot na sa number 3. So tingnan natin dito. Ayan, oh, wala tayong nakuhang resistance. Number 1 wala. Number 2 wala pa rin. Number 3 wala pa rin. So ibig sabihin ito ay ayaw na gumana. So tanggalin natin yung pangharap na grills. Titignan natin kung ito ba ay pre-well. Ayan, pre-well na pre-well. Matagal huminto. At mayroon siyang space. Paghilahin mo yung shafting, atras abanti. So try natin itong tignan kung magawa ba natin ito. So dito natin ibababa itong ating camera at maghanda muna ako ng karton. Ayan, mayroon na tayo dito ang karton. Una natin gagawin, i-check muna natin yung kanyang dito sa baba. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo. Ayan, wala nang tornilyo. So tanggalin lang natin ito. Mukhang maayos naman yung kanyang power cord, pero mas maganda kung tester din natin para sigurado. Yan, gamit tayo ng tester para mabilis natin mahuli yung pinaka problema nya. Yan, ito ay ating i-check yung kanyang power cord. Yan, mayroon. Kabila. Mayroon. Dito sa speed. Mayroon din. Mayroon naman lahat. So, posibleng ang nagiging problema nito ay thermal fuse. So, ibalik ko lang itong pinaka-cover niya sa ilalim. Sa pagtornilyo, hindi ko na ipakita ulit. Ayan, bali nabalik ko na. So sunod natin gagawin ay dito tayo dumako. Kung nagasgasan ng kagwang. So ito ay ating tanggalin yung knob. Ayan. Tapos tanggalin natin itong tornilyo na ito. Para sa cover sa motor. Ayan. So bagong-bago pa nga. Napakaganda pa. Sariwang-sariwa, pulang-pula pa ang hasang nito mga kabutingting. So tanggalin natin itong isang tornilyo sa kapasitor. Check muna natin itong kapasitor na ito kung mali. Check muna natin itong 2 linya sa kapasitor kung mayroon tayong makuhang resistance. Para pagka mayroon, sigurado ang nagiging problema nito ay kanyang fuse, thermal fuse nag-open. Kaya ito wala nang kahit ugong ay wala. So balatan lang natin ito. Yung capacitor sigurado bago yan, buo pa siguro yan. Pero mamaya testing na rin natin or i-check natin. Kahit bago ngayon kasi ay mga halos gawa na ng chikwa. Ayan. Kung mayroon itong makuhang mayroon tayo ditong makuhang resistance, sigurado ang fuse ang problema nito.
Ayan, mayroon. At buo yung kanyang motor. Nasa mga 888. So, ibig sabihin, ang nagiging problema nito ay, ano, fuse. Nakalimutan ko. Sabi ko pala na i-check ko yung kapasitor kung ito ba ay okay pa. Kagwang ka talaga, ting. Ayan, tingnan natin. Ito ay 1.5. Oh, yan, good na good pa talaga. So, ito ay ating alam na kung anong gagawin ko nito. Dahil bagong-bago pa. Sira kagad yung thermal fuse. So, ayan. Bale, ako ay ano lang dito, magbalat. Tapos, hahanapin natin yung kulay puti na wire. Pag ganitong, sistema, gagawin nyo ay ingatan nyo lang na wala kayong mabalatan sa loob ng wire. Para sigurado. Dahil pag mayroon ay babalutin mo pa sa electrical tape yan. Yan, pasintabi po sa bagong napadpad dito po sa aking munting channel. Ayan, ako po talaga hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito inyong gagayahin. Sa mga basher ko dyan, yan, shout out po sa inyo lahat. Na may dumami pa kayo. Para dumami rin yung aking views. So, ito yung common kulay puti. So, dudugtungan ko lang din yan ng wire na kulay puti. Ayan. Tapos, yan, dugtong natin dito. Ayan. Tapos, yan ay ating ihinang dahil nagpainit na ako ng hinang. Pero kung wala naman kayong panghinang, ay okay lang. Lagyan nyo kaagad ng electrical tape. So, kung ano man yung ilalagay nyo. Ayan. Tapos, gamit na lang tayo ng spaghetti or cambric tubing. Ayan. Tapos lalagyan natin ng cable tie. Yan, ito yung cable tie. Talian natin. Itong ganitong sistema na sa pag-repair, yan ang pinakasigurado na ma-repair mo talaga yung isang electric pan kaysa halughugin mo pa dyan. So, sunod natin gagawin ay manghuhula tayo nito. Dali, ipasok natin dito. Ayan. Tapos, ito ay ating andalay ha. Gamit tayo ng tube. Mas matibay kasi itong ganito kaysa electrical tape. Pero nasa inyo kung ito ay inyong gagayahin tong aking mga pamamaraan. Ito kasi ay nakukuha ko lang itong mga ganito sa electric pan lang din. Yan. Ayan. Oy. Ito pala. Pag ganito nakakalito dahil parehas blow. Hindi natin alam kung saan nakalagay yung isang hibla. Dahil yan, steady lang natin ito. Tapos yan, saksak ko lang itong power cord. Ayan, tapos ito ay ating pindutin ko lang dito sa number 1. Tapos itong aking babypass ay hahanapin ko lang yung pakanan. Dapat ang ikot nito ay paganyan. Yan ang paganyan. Tingnan natin. Ayan, baliktad. So dito ang tama. Ayan. So patayin na natin at hugutin natin yung saksakan. Dali, dito natin ito itap. Ayan. Yan, pagsama lang natin ito. Pag nakaharap ka sa ganito, pag nakaharap, bali magharapan kayo sa electric pan, bali dapat ang ikot ay nasa pakanan. So ito yung ating ihinang lang ulit dahil pinutol ko. Yan, tapos yung kabila lagyan din natin bago natin ihinang lahat. Actually, meron akong kasunod nito na home service, mga kabutingting.
Dun sa barangay Paco naman, sakop pa rin ng Maasin. Itong lugar na ito ay Mantahan. Yan, ito yating ihinang lang. Ayan. Tapos, yung tube, gaganyan lang natin. Ganon din ito sa kabila. Oh, ganyan lang. Tapos ito yung ating itornilyo. Abot pa ba? Oh, abot pa. Dali, ugutin ko muna yung saksakan sa ating hinang para lumamig. So ito yung ating ibabalik lang sa pagtornilyo yung kapasitor. Napakadali lang yung ating home service. Ito ang magandang buhay na mano. Pangalawa kong repair dito sa bahay na ito or sa may-ari. So ito yung ating tatakpan na. Kaya kami nagkakilala nitong may-ari. Hindi kita sa kamera yung ginagawa. So ito yung ating higpitan lang yung tornilyo. Nako, para yatang hindi tumama. Kamatis. Ayos lang natin para ayun. Ayan. Tapos lagay natin tong knob. So makikita nyo, hindi ko na nilagyan ng ano ito, langis. Dahil pre-wheel na pre-wheel pa. Pero kung gusto nyo naman, lagyan natin ng langis ng konti lang. Ayan. Tapos gaganito lang natin yung shafting. Ayan, para yung langis ay pumasok doon sa loob. At saka tingin ko nilangisan din ito ng may-ari dahil basang-basa sa langis. Nilangisan mo sir, ano? Yes. Dali ha. Pagpagan muna natin ito. Mayroong alikabok konti lang naman. Okay na yan. Ayan. Ayan, tapos na. So, saksak natin. Ayan, tapos pindutin natin sa number 1. Ayan, gumagana na. So, okay na. Nakabuhay na mano na tayo mga kabutingting. Na walang kahirap-hirap. Lagay natin sa number 2. Ayan, napakabilis pa. Number 3. Ayan, okay na siya, all right. Okay na, sir. Salamat, Teng. Salamat din, sir. Salamat. Okay. So, ayan, bali ako yung maghahanap pa ng customer. Kung makakahanap pa, ay pupuntahan ko pa pala yung aking home service na sinasabi. Dryer naman yun na sharp, ayaw daw gumana. So, stay put muna kayo dyan at ako'y bibiyahe pa doon. So, ayan, bali, dito na tayo sa Barangay Paco. Sakop ito ng Maasin pa rin. Bali, yung sinabi ko kanina na yung washing ay okay, yung dryer daw ay ayaw. So, ayan, bali ito yung ating itesting. At boss, shout out boss! Ayan, gapong-gapo yung may-ari. So, testing natin ito mga kabutingting. Ayan. So, ito yung ating ikutin yung spin timer. Ito muna yung unahin natin. Ayan, kung maririnig nyo, muugong naman. Ayan o? Muugong. Pero ayaw umikot yung kanyang basket. Try natin ikutin yung basket. Medyo maganit. Dalawa ang ano nito, findings. Pwedeng motor, pwede ring preno lang.
So igaganyan lang natin yan. Tapos try muna natin itong kanyang washing. Diyan na lang yan. Ayan, may ikot nga. So ito ay ating hugutin yung saksakan. So tayo ay didiretso dito sa likod. Tignan natin yung pinaka preno nito at saka yung or motor. Wala na tayo gamit pala. So ayan, meron tayo ditong gamit. Ayos lang natin yung ating tripod para kitang kita sa mata. So tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo dito. Ito, minsan ko na rin itong nirepair, pero ang nagiging problema nito dati, napuluputan yung ihi ng basket ng ano ba yung, alam ko kung na-vlog ko yun, medyo may katagalan na yun. Karaan taon. Ano nga yung nakapulupot dati boss? Ano nga yung nakapulupot? Ha? Panti. Ayan, panti daw. Panti ni Madam Auring. So ayan, bali ito yung pinaka ano niya. Dito sa ilalim. Nako, may tagas. Ano? May tagas. Bali, ikutin muna natin yung coupling nito kung malambot pa ba. Ayan, malambot naman oh, pero umuugong lang. So, ayaw ay didiretso dito sa motor. Dahil sabi ko nga, dalawa lang ang posibleng problema nito. Pwedeng motor, pwedeng preno. Ito ay sasabihin ko sa inyo ay ano to, may leak yung kanyang ano siguro niyan. Kanyang velocet dahil basa yung kanyang coupling. Wala pa naman akong velocet. Matanong lang pala boss, yung tubig ba dito sa wash tub na pupunta sa spin tub? Oh, Ha? Ayun. mapuno ka to. Pumupunta din pala daw yung tubig nito sa wash tub dito sa spin tub, mga kabutingting. Kaya kaya siya nagkakaroon ng leak kahit wala sigurong punit yung velocet. Leak talaga yon pag yung tubig sa wash tub ay napupunta sa spin tub. Try lang natin itong tester muna natin. Hindi, meron ako extension. Ayan, on lang natin tong ating tester. Select natin sa resistance or sa OL. Tapos dahil sharp ito, common ito, kulay black. Yan, tingnan natin dito. Ayan, dito sa kulay gray ay wala. Sigurado dito sa kulay violet mayroon dahil umuugong. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, ang pinaka problema nito ay motor. So, kausapin ko muna yung may-ari. Ayan, bali nagkausap na kami ng may-ari. Bali try kong i-repair yung kanilang spin motor kung marirepair ko. Pero ito kasi ay sa palaran lang at alam nyo naman, ang singilan ko pag mga ganito ay 650. Pero bali 500 lang yung singil ko sa may-ari dito dahil ano to, malakas to magbigay ng customer. Yung asawa ni ito, yung gwapo oh. Yeah, man. Yeah, man. So, tanggalin ko muna yung motor nito. Hindi ko na ipakita yung pagtanggal. Dahil kung ipapakita ko ba, hahaba lang yung video natin. So, stay put muna kayo dyan. So, ayan. Bali, ito na yung pinaka motor niya. At sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, yan. Bali, pwede nyo balikan yung mga luma kong video o yung mga nakaraan pang video kung paano ko ito kinalas-kalas. Hindi ko na ipinakita dito para miksi lang yung video natin. At dito, para walang daya, yan ipapakita ko sa inyo na ang nagiging problema lang nito kaya siya ayaw umikot or kung bakit siya umuugong lang dahil yung motor nito ay isang linya lang ang gumagana. Yan, common ito, kulay black. So ito lang yung mayroon tayong makukuhang resistance. Ayan o, 114. Tapos dito sa kulay gray ay wala. Dito lang ang mayroon. So ibig sabihin, motor ang pinaka problema. Mamaya ko na lang ipakita pag i-assemble ko na ito para walang daya. So ito yung ating kakalas-kalasin o tatanggalin natin yung tali para matignan natin kung bakit ito umuugong lang. Tapos tinignan ko na rin yung pinaka velocet nito. Wala naman siyang punit. Kaso may leak talaga. Kaya gagawin natin ito dahil wala rin akong pamalit na bilo. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya yung velocet niya na wala talagang punit. Pero kahit walang punit ay mayroon pa ring leak ba. Nagiging dahilan lang doon kaya mayroon siyang leak dahil doon sa
siguro sa drain valve mamaya, hindi ko pa naman tinignan yon kung anong mayroon doon at bakit hindi makapundo ng tubig or kung bakit hindi paano nga ba? Paano kung bakit napunta ang tubig doon sa spin tab. Hirap magpaliwanag kahit walang kasalanan na. Kung tigas. Ayun. So, ay hindi, nakatali pa pala ito. Ayan, tapos putulin pa natin ito. Gumamit lang ako dito ng hinang para siguradong hindi ako makapatid ng hibla. O, ayan, pwede na natin itong iganito. Ayan. Ayun, may putol na. May nakita na akong patid dito. Pwedeng ito lang ang problema. Ayan, kita nyo ba? Ayan o, ito pa. Tingnan natin kung bakit mayroon pa ditong parang nag-umido. O, yan lang. Pwedeng yan lang ang nagiging problema nito. May patid. Dahil nag-umido. Ating ganitohin lang. Ito pagka pagka kayo halimbawa mag-repair na sa inyo kung gagayahin nyo ito ang aking pamamaraan. Kung gusto nyo naman na madalian lang at hindi na kayo mahirapan, pwede kayong bumili na lang ng bagong motor or spin motor para naku, nawala na. Siya na ba? Patid. Nawala pang kagwang. Ay, ito pala. Ayan. Nahirap. Medyo malabo yung aking mata. Medyo may kadiliman din kasi sa pwesto ko. Ayan. Bali, itong dalawang hibla, ito at saka ito, ayan o, ito ay pagsama lang natin yan. At bago natin ito ipagsama ay kiskisin muna natin yung dalawang dulo. Ayan. Bago ko kiskisin yan, bali, zoom in muna natin. Para kitang kita yung ginagawa. Para kita rin yung hibla dahil manipis. So ito ay ating kiskisin lang. Ayan. Bale yung isang hibla na nakakabit sa fuse ay kumalas or naputol. Kaya wala tayong nakuhang resistance doon sa kulay gray. Pero ewan ko lang kung ito lang ba ang nagiging dahilan. Naku, patay, may bata. Ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa. Bali, pinos ko muna dahil may batang umiiyak. Baka mamaya dali sinting. Bawal yata sa YouTube yun. So, ayan, bali, ito ay ating ipulupot na. At ipupulupot natin ito doon sa walang kiskis. Ayan, para matibay. At hindi kaagad-agad na maputol. So, ngayon ay titignan natin kung ito ba ay, nako, umiiyak pa rin yung bata. Dali lang, post ko muna ito. So, ayan, wala nang umiiyak. So, ngayon, ito ay ating itester. Nako, naloko na, may batang umiiyak. Patay tayo nito ni Lolo. Andali, pause muna natin. Mukhang hindi maganda ito. Ayan, balik tayo ulit dito. Anay ng tipaklong. Bali, on natin yung ating tester. Tingnan natin kung lahat ba ay mayroon na tayong makuhang resistance. So, itong isang test probe ay dito natin ito ilalagay sa hibla na ito dahil pinutol natin. So, tingnan natin sa kulay gray kung mayroon na ba. Nako, wala pa. Violet lang ang mayroon. Dito sa kulay gray, wala pa rin. So, ibig sabihin, mayroon pa itong patid. Para hindi humaba yung video natin, ay hanapin ko muna yung patid. Update ko na lang kayo mamaya. So, ayan. Bali, update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali, nakita ko na yung isa pang patid ito. Medyo nahirapan ako at kailangan ko pang tanggalin lahat ng tali at igaganyan. So, bali, pinagtsagaan ko lang na hanapin. Medyo nahirapan din. Pero ngayon ay okay na ito mga kabutingting. Bali, kung makikita nyo, ay mayroon na tayong makuhang resistance lahat nito. Yan o, papakita ko lang sa inyo. Na ito ay mayroon na. Napagtsagaan lang. Ayan o, kanina itong kulay gray ay wala. Ngayon ay mayroon na. Ayan o, 184. Medyo malabo. Ayan, mayroon na. Tapos dito sa violet, kanina mayroon naman na talaga yan. Ayan. So ibig sabihin ay okay na ito. So ito ay aking ihinang lang yung dalawang hibla dito sa fuse. Dahil mayroon pa itong fuse.
Yan, tapos kailangan lang nito pagka ito ay yung pupulupot ay doon sa doon ka mag-una sa walang kiss-kiss. Dahil pagka doon mo diretso ipulupot doon sa may kiss-kiss na, tingin ko ay hindi tatagal yan dahil mapuputol na rin yan dahil siyempre binalatan or kiniskis mo na yon. Kaya mas maganda kung doon mo idugtong sa walang kiskis. So tingnan natin ulit kung mayroon na ba. Ito common, kulay black. Ayan, mayroon 114. Tapos dito sa kulay gray ay 183. So ibig sabihin ay okay na. So ito yung aking itatali lang. Siguro yung pagtali hindi ko na ipakita. So ayan, bale naitali ko na. So pagkatapos natin ito matali, ay kailangan natin itong i-tester kung ito ba ay wala tayong napatid sa ating pagtali or sa pagtali ko. So tester natin kung ito ba ay wala akong napatid. Hindi nga lang maganda yung aking pagkatali pero at least tinali. O yan, wala akong napatid sa aking pagtali dahil lahat mayroon. So dito kailangan ko nang ipakita para walang daya kung ito ba talaga ay gagana na. Balik kukuha tayo ng langis. Langisan natin itong kanyang foam. Tapos lalagyan din natin ito ng payong dahil mayroon tong leak. Dahil wala akong tawag niyan, velocet na pamalit. Na lang, diskartehan na lang para tumagal yung ating repair at safety yung may-ari. Dahil pagka may leak po pwedeng magkaroon ng pwedeng magkaroon ng tawag yan, grounded. Ayan, isalpak natin ito. Tama nga ba ito? Sa martilyo. Ayan, balik natin yung 4 na rematse. Kahit 2 na lang muna, testing natin. Gamit tayo ng punsol. Hindi masyadong kita yung ating ginagawa. Ayos natin yung camera. Dali gitna lang natin yung rematse para hindi na tayo bibili ng tornilyo, bolt and nut. Gagastusan lang yung may-ari. Ayan, kabila din. Bali 2 lang muna yung ating ilagay. Tingnan natin kung iikot na ba. Ayan, 2 lang muna. Ayan, yan, lalagyan lang ko lang ito ng tali na palatandaan na ito ay umiikot na dahil yung pinakakupling nito naiwan doon dahil napakatigas tanggalin. Dali, hanap lang ako ng pangtali dito sa ehe para makita nyo na yan ay umiikot na. So yan, bali mayroong masking tape yung may-ari. So ito yung ating ilagay para kita nyo na yan ay umiikot na. So gagamit muna tayo ng capacitor ko na lang. Yan, ito ay 5 UF pero yung original na capacitor nito ay 3 UF lang basta pagka mga sharp. Ayan, gagayahin nyo itong aking ganitong pamamaraan na ito ay itusok-tusok lang. Yan, bali bayong pag-iingat lang po dahil medyo delikado ito pagka ganito. Iba yung pag-iingat lang. Lagi kong sinasabi yan na unahin natin ang ating kaligtasan. So ito yung ating itusok. Ayan, tapos tingnan nyo kung iikot na ba yan. Ayan, may ikot na at napakaganda pa ng ikot. So nagiging problema lang nito ay 2 patid. At medyo nahirapan ako sa isa dahil halos hinalungkat ko pa lahat. Tinanggal ko pa yung tali.
So, ibalik ko lang yung dalawa pang rematch set. Siguro hindi ko na ipakita at gusto ko rin na ipasilip sa inyo yung ano, tawag niyan, velocit na wala pa naman itong punit pero mayroon siyang lek. Alay ha. Ayan o. Kahit tignan nyo yan ay wala talagang punit yan. Kitang kita yan. Walang punit. At ito naman yung sinabi ko na kopling. Hindi ko na tinanggal dahil dalawa nga kami ng may-ari nito. Bale, hindi namin matanggal. Napakahirap tanggalin. Kaya ang ginawa ko ay niluwagan ko na lang itong tornilyo na ito at sinukit sa flat screw para matanggal ko yung pinaka motor niya. At gagawin ko ay bale maglagay ako ng tarpaulin. Siguro hindi ko na ipakita yung pag salpak dito sa motor at saka ganun din sa pagbalik sa dalawa pang rematch. So continue ko itong video na ito pagka nag final testing na lang tayo mga kabutingting, dahil ang pag wirings naman nito ay susunod mo lang naman sa kakulay nito. Bale ang common yan black, tapos line capacitor kulay violet, tapos yung kulay gray nito ay doon sa ito. Ayan o. Yan, sa kulay gray lang din. Tapos ito yung sinabi ko, nagpakuha na ako sa may-ari ng tarpaulin dahil sabi ko nga lalagyan ko ng payong. Tapos tester muna natin yung ano, kanyang capacitor kung okay pa. Yan, ito yung linya para sa dryer, violet at saka sa gray. Dali ha. Oops! Tumba pa. Ayan. Ito ating tester muna kung okay pa ba yung capacitor. Ang capacitor nito ay 3.8. Dali ha. Atras natin konti. So yung ating tester ay naka-select na yan sa capacitance. So yung test probe ay ilagay natin dito. Ayan, kitang-kita naman. Tapos yung isa dito. Tingnan natin kung ito ba ay okay pa. O yan, 3.1 pa. So ibig sabihin yung capacitor nito ay okay na okay pa sa all right. Ang nagiging problema lang talaga nito ay yung dalawang hibla na napatid. So stay put muna kayo dyan at continue ko itong video na ito pagka nag-final testing na lang tayo. So yan, bali bago ko ito i-testing mga kabutingting, yan, update ko kayo dito sa aking ginawa. Kanina ay sinabi ko na lalagyan ko ng tarpaulin. So ayan, nilagyan ko na siya ng tarpaulin. Kung makikita nyo rito ay maiksi lang, tapos dyan ay mahaba. Yan naman ay protection din yan, kaya mahaba yan dyan banda. Dahil pagka magkaroon ng leak dito sa gear case, hindi tatamaan yung pinaka spin motor or mabasa. Kasi dyan talaga ang tama niyan pagka walang ganyan. Kaya siya, yan, mahaba yan dyan banda. At tungkol naman dito sa problema nila sa drain, kaya lang siya, yung tubig sa wash tub ay napupunta sa spin tub dahil dito. Ayan o, nakakalang doon sa pinaka, dito sa goma or sa drain valve. Kaya hindi sila makapundo ng tubig. So ayan ay inanuhan na namin yan. Bale inayos ko na yan at hindi ko na nga lang ipinakita. At mayroon naman akong mga video nyan kung paano ang gagawin pag mga dito ng problema. At pinahaba ko na rin yung spring nyan para malakas tumulak doon sa pinaka rubber. So ngayon ay titesting na natin. Actually hindi pa ito tinesting at andito naman yung may-ari sa aking gilid na yan ay hindi ko pa talaga tinesting. So ngayon testing natin kung ito ba ay iikot na, at hindi ko lang alam kung ito ba ay may preno pa. So ito ay ating ikutin yung spin timer, kaso ay parang hindi umikot. Ayan, umiikot pala kaso ay huminto. Dali ha, para yata hindi umikot, naloko na. Ayan, umiikot pala siya kaso parang hirap. So ayan, bali biglang namatay yung aking cellphone. So gagawin natin dahil parang hirap umikot yung ano dahil sa pinaka preno niya. So gagawin lang natin ito ay yung kable ibababa lang natin. Dali ha. Ayos natin. Bali nandito siya sa pangalawa. So ilalagay natin ito dito sa, ayan, dito sa pangalawa naman papunta, galing baba. Bali pangalawa galing sa pinakababa, dito natin isisiksik ito. So ayaw masiksik ang kagwang. Ayun. So ilagay natin ito dito. Ngayon ay bali pihitin ko yung timer dito sa taas kung ayan ba iikot na or titining na. Ayan, kumalog. Ayan. Kaso parang hirap pa rin. Saka lang siya bibilis pagka
hihilahin to. Ayan o, saka lang siya bibilis pagka hihilahin yung ano, yung kable. Ayan o, ganda ng tunog, kamatis na. Ayan, gagawin natin ito. Kung itutudo ko naman ito, sigurado aangat yung pinaka. Dali, tanggalin muna natin yung saksakan, baka madisgrasya tayo. Yan, dito natin ito ilagay sa pinakababa na lang. Tingnan natin kung aangat ba yung takip, pero kung aangat na aandar, okay lang. O yan, tingnan natin kung maganda na ba. Ayun, maganda na ang ikot nito. So saksak natin itong power cord ulit. Ayan, umiikot naman siya, kaso ito naman yung nagiging problema. Umaangat yung kanyang takip. Ayan o. Ayan, napakaganda ng ikot na nito. Kaso, ito naman ang nagiging problema, umaangat siya. Dadaganan na lang, siguro kaya ito, ayun. Nagkaganito daw kasi ito, noong ito'y binangga ng lasing. Ayan o, kung makikita nyo, warak to dito kanina. Ewan ko kung nakita yun sa camera or nahagip. Kaya umangat ito kanina, ayan o. Dahil binangga daw ito ng ano. So kahit umangat siya, pero umaandar naman at hindi na kailangan daganan. So okay na ito. So hindi ko na ipakita siguro yung pagtakip doon sa likod dahil tatakpan na lang din naman yun. Testing muna natin itong washing. Ayan, okay naman, walang problema dito sa washing. Ayan o. At dito ay okay na rin ito. Ayan, may preno pa ito. Ayan, may preno pa, yun nga lang hindi siya humihinto kagad. So okay na. Ma'am, okay na to ma'am. Yung may-ari kasi ay malis, yung asawa ni ate, si Kuya, kalimutan ko yung pangalan niya, ng babae lang kilala ko, si ate Geraldine Gilaga. Alan ba yung pangalan asawa mo, te? Ayun, si Sir Alan pala daw pangalan nun, sabi ni ate, yung may-ari. Oh. So okay na ito mga kabuting-ting. So kita ko lang dito ay 500 lang dahil sabi ko 650 sana, kaso yung yan nga yung may-ari na babae ay ano to, madalas na nagbibigay sa akin ng customer, kaya pinatawad ko siya dito. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, yan, baka pwede pong palike, tapos pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago po kayo sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.